Magandang gabi sa inyo mga kawagi. Ngayon, napakaganda ng topic natin ngayong gabi dahil nga ang ating sender ay nanghihingi ng advice at ito ang kanyang katanungan. Paano nga ba malalaman kung talagang mahal pa ako ng aking asawa dahil nga lahat ng sinasabi ko ay hindi na siya interesado? So ayan, hindi natin maipaliwanag isa-isa sa kanya kasi nga madami kasi aspeto ng hindi interesado sa mga sinasabi ng asawa mo. So ayan. Paano nga ba natin malalaman? Unang-una mga kawagi, kapag nagkukwento ka ba, para saan yung kinakwento mo? About ba sa trabaho mo? About nga ba sa future nyo? Or about nga ba sa mga bata pinag-uusapan? Or kaya naman about sa mga utang? Joke lang yung mga kawagi. So ayan, ang daming topic ng kwento na tinatawag at lahat nga ba ng sinasabi mo sa kanya ay interesado? Dahil napakahirap niyan kung hindi nga siya interesado sa mga sinasabi mo. O baka naman meron na siyang pinapakinggang iba at dahil dyan, hindi na siya interesado sa iyo. Ayan, yung topic na ito mga kawagi ay magandang topic nating pag-uusapan dahil nga sa aspeto ng pagkukwento ng ating sender ay parang hindi na talaga interesado ang kanyang asawa. So, paano ba kayo mag-usap, dalawang mag-asawa? Bago ba matulog, nag-uusap pa kayong dalawa about saan ang pinag-uusapan? Pwedeng ganyan dahil nga siguro pagod na yung asawa mo dahil nga sa gawaing bahay or sa trabaho man yan kung saan. Kaya kada magkukwento ka ay hindi na siya interesado sa kinakwento mo at kailangan niya magpahinga. Ayan. So, pangalawa naman ang ating advice bakit nga ba hindi siya interesado sa mga kwento mo dahil about saan ang pinag-uusapan sa mga barkada nyo ba? At saan nga ba ang patutunguhan? At baka naman kapag nagkukwento siya maya-maya lang kapag nag-react ang asawa mo pagmulan pa ito ng away. Kasi minsan mga kawagi, napapansin ko nga naman sa panahon ngayon, no? Minsan kapag nagkukwento nga yung mag-asawa, ang kasunod yan ay pag-aaway or pagtatalo. Lalo na kapag minsan hindi malaman natin kung ano ang gustong iparating ng iyong asawa. So para siguro hindi na lang siya nag-react sa kwento mo para maiwasan ang pagtatalo o pag-aaway, tahimik na lang siya. Pero nakikinig naman siguro siya. Napaka-imposible naman siguro kawagi na hindi na siya interesado sa mga kwento mo. Lalo pat magkasama kayo sa bahay. So, tanungin mo rin siya mga kawagi. Pangatlo, tanungin mo rin siya mga kawagi, bakit nga ba hindi siya interesado sa kwento mo? Anong naging problema? Yan mga kawagi. Kasi dapat hindi tayo masyadong advance mag-isip kasi baka iniisip mo kaya lang hindi siya interesado sa'yo, hindi ka na agad mahal. Baka may problema siya na gusto niya rin i-share sa'yo pero yun nga lang palaging ikaw ang nag-share sa kanya. So, dapat mga kawagi, minsan tatanungin din natin yung ating mga asawa about dyan. Kung nagkukwento ka palagi sa kanya, bakit hindi mo i-share din minsan na sabihin mo, ikaw naman ang mag-share ng problema para at least parehas kayo nagkakaintindihan sa araw-araw. So, hindi palaging ikaw ang nag-share, kumbaga. At least masabi ng inyong asawa na, heto may problema pala ako, kaya hindi niya ma-share sa'yo kasi nga laging ikaw ang nangungunang mag-share at magkwento. Hindi basihan na sinasabi, hindi porket hindi siya nakikinig sa'yo at hindi siya interesado sa mga kwento mo hindi na basihan para hindi ka niya mahal. Ito mga kawagi para sa akin kasi may mga ibang aspeto tayo na kapag akala mo hindi nakikinig yung asawa mo sa'yo, baka nga nag-iisip din siya at ayaw niya lang dumagdag pa sa iniisip mo kaya hindi na lang siya nagre-react. Ayan. Kaya wag mong iisipin na hindi ka mahal ng asawa mo. Ibig sabihin na andyan pa rin siya para sa at makikinig siya. Ganun siguro yun mga kawagi para sa'yo. At ang nasasabi ko rin mga kawagi minsan kasi tayong mga babae or lalaki kapag pagod tayo, diba naranasan nyo ba yun na kapag pagod tayo tapos kwento ng kwento yung ating asawa, minsan nagugulat na lang tayo na parang out of nowhere, nakatingin ka sa sala o sa kung saan, sa wall, sa ceiling. Minsan napapaisip ka, ano nga ba yung bukas, di ba? Lalo pat marami kayong mga pinapagdaanan. Baka nung time na nagkakwento ka, yun ang akala mo at hindi siya nakikinig sa'yo at interesado sa'yo. Yun pala ay may iniisip din siya ibang bagay, mga kawagi. Kaya para sa'yo, wag mong isipin na hindi ka mahal ng asawa mo kasi meron nga siyang pinagdadaanan din sa ngayon na hindi mo lang alam. Ang mas maganda dyan mag-usap kayo masinsinan, pag-usapan nyo yan para at least hindi lumalim ang pag-iisip mo at nag-a-advance ka ng
baka hindi ka na mahal ng asawa mo. Kasi ang mga babae at lalaki ngayon, sa panahon natin ngayon, kailangan pa rin natin ng pag-uusap. Mas maganda yung communication natin sa isa't isa para hindi natin na misunderstanding yung inyong pagsasama. Kumbaga, yun nga yun ang palatandaan nating mag-asawa na kailangan sa pag-uusap talaga nagkakaunawaan kayo sa araw-araw para hindi ito maging ugat ng inyong pakikipaghiwalay at makikipag-usap ka sa ibang kaibigan mo para sabihin mo bakit nga ba ganito. Kapag ganyan mga kawagi, wag na wag kayong manghingi ng advice sa mga katrabaho mo, sa kaibigan mo man yan, or sa ibang tao kasi minsan may mga marites nga na tinatawag tayo na magkakaroon sila ng haka-haka at baka mamaya magkaroon pa ng problema at kung ano pa ang maibigay nilang advice sa'yo. Mas magandang kayon mag-asawa ang nag-uusap about sa nangyari na yan sa iyo mga kagawi. Sana nabigyan kita ng advice ngayong gabi at sa hindi pa po nakapag-follow sa aking page, paki-follow na po ninyo ako sa aking page na advisor ng mga pusong wagi. Baka ikaw na ang susunod kong bibigyan advice. Thank you for watching. Magandang gabi.